Ay magandang umaga po. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay itong patungkol po sa na nangyari sa ating follow-up dito sa missing sa Bungero. Sa missing sa Bungero po, ang pinaka-challenge dito ay number one, gusto ng Department of Justice makuha yung katawan ng mga namatay, mga nawala. Hindi pa naman natin masigurado masasabi na namatay. Sapagkat po ay wala tayong pruweba na namatay ng mga tao. Pero sa experience din ng tao, alam naman natin na yung kung isa lang ang mawala, ay mahirapan sabihin natin na nawala lang siya o di kaya namatay na siya. Pero kung 34 ang nawala, pwede na natin extrapolate how else can it happen na nawala sila kung hindi sila namatay. Ganun na lang ang argumento. Well, wala pa akong nalamang desisyon ng korte na naghahanap ng ebidensya na proof beyond reasonable doubt na tatanggapin ang argumento na nagsasabi kung mga isa, dalawa lang siguro na wala, pwede natin sabihin na hindi pa namatay yung tao. Pero kung 34 nang nawala at ma-establish naman kasi may mga ebidensya na dinukot, may ebidensya na hindi pa lumitaw. So, ang ibig naman sabihin po ng mga hindi pa lumitaw ay yan na po ang pwede natin sabihin na namatay na nga sila. 'Di ba? Kaya ang nangyari dito, it's like a mission impossible. Oy, bago pala ay nais ko pala sabihin, meron pa pala akong 5 araw para magsampa sa kaso ni Erwin Tulfo. Ni-recheck ko po yung website ng Senate Electoral Tribunal. Pwede pa ako mag-file hanggang 15. So, kung hanggang 15, yun ay 50,000 plus 10,000. So, I need 60,000 pesos po. So, anyway, na naipon ko so far ay 30 plus thousand. So, anyway, ang kataon lang po na wala din talaga akong pera. Kasi wala din akong income. Hindi na rin akong kumikita sa pag-abogado kasi bawal ako umapir sa mga korte, bawal ako mag-abogado sa mga tao. Kasi hindi, disbarred nga ako. So, yan ang aking masabi. Anyway, kung sino man ang gusto tumulong, ayan po. So, we have 5 days to go from now. So, anyway, proceed tayo po sa tinatawag sa kwento ng mga sabungero. Sa kwento ng mga sabungero, alam ko na halos buo na yung ebidensya para patunayan ang alin. Number 1, na may dinukot. Number 2, para patunayan na yung mga dinukot ay hindi pa nakabalik. Number 3, para patunayan na may mga dumukot. So, yung tatlong yan, yun yung meron tayong ebidensya. Kumbaga, ang sistema dyan, last touch. Kung sinong huling nakikita na may hawak sa katawan, ay siya na yung dahilan ng pagkawala. At siyempre pa, by theory of conspiracy, yung na-establish na kumuha ay kasama. At by theory of conspiracy, at several times na nangyayari, at lahat ay nanggaling sa arena o sa mga sabungan ni Atong Ang, wala nang ibang interesado kundi si Atong Ang lang ang mainteresado sa pagkawala ng mga ito. Maliban dyan, yung iba na hindi kinuha sa sabungan, kagaya kay Ricardo Lasco, at si Jennifer Francisco na mga agent ng pitmaster, kinuha naman sila sa labas ng sabungan. Si Ricardo Lasco o Junjun Lasco ay dinukot mula sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Ito naman si Jennifer Francisco ay kinuha sa may gasoline station. Nang ibig lamang sabihin ay matanong natin, may connection pa ba sa sabungan yon? Ang tanging connection nila sa sabungan ay
yung kanilang pagiging agent. Ibig sabihin agent, meron kang prangkisa. Binigyan ka ni Atong Ang ng prangkisa o ng kanyang kumpanya. Ang prangkisa na yan binigay sa iyo para pwede ka magbukas ng pwesto, maglagay ka ng malaking TV kung saan makikita yung mga laban ng sabungan. At yung mga mananaya doon tataya sa pwesto mo. At siyempre pa, at magtaya, hindi pera-pera na bigayan ka agad. Kung hindi, mag-top up kayo ng load. Mga lahat ng mananaya, mag-load sa kanilang mga GCash. Tapos, ang taya nila mula sa GCash at meron silang plataforma na doon sila tataya. Sa ganung sitwasyon po, ay ang dumami na dumami yung mga lugar ng mga pitmaster sa buong Pilipinas. At aminin naman natin sa hindi, mahigit 20% ng mga pataya sa isabong ay nakuha ni Atong Ang. Ngayon, aminin naman natin sa hindi, yung ganong sistema, pwede si Atong Ang dayain sa kita. Nung halimbawa, nung isang agent na may link siya, may access siya sa pitmaster, so babato sa kanya yung TV ng labanan ng sabong. Na ang alam naman ng mananaya ay actual yun na sabong. So tataya sila at doon sila sa restaurant o sa ano na ginawa na parang sabungan. Pero nandun ang malaking TV. At alam naman natin na pwedeng dayain ng isang may prangkisa ang labanan. Pwede niyang gawin na, o sige, dito na kayo pustahan, actual na pera na lang, wag na kayo mag-top up dyan sa GCash. Pwede ganun mangyari. Or pwede rin ganun mangyari, gagawa sila ng sarili nilang app at doon tataya na walang kamalay-malay yung mga mananaya na akala nila sa pitmaster pa rin yun. Yun po ang sitwasyon. So kung gano'n yung sitwasyon, ang pinag-usapan dito ay gaano ba kalaki kinikita niyan. Alam niyo, sinabi na ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na hindi umaabot pa hanggang 2 bilyon sa isang araw ang kita sa sabong. Ang pusta. Ngayon, may komisyon dyan yung pitmaster. Sa komisyon niya, kung magkano, halimbawa 1 billion, 5% usually. So ang 1 billion ng 1 billion, ang 1% ng 1 billion ay sabihin natin 10 million. So kung 5%, 50 million sa kada araw, minimum nakikitain. Ngayon, kung times 10 mo, 10 days, 50 million, 500 million ang kinikita ni Atong Ang supposedly sa 10 araw. I-multiply mo sa 3 kasi isang buwan ay halos 30 days. So, 500 million times 3. That is 1.5 billion sa isang buwan. Yan ay chicken yan. So, i-multiply mo sa 12 months. So, 12 billion plus 24. So, mga 14 billion ang kinikita ni Atong. Pero yan ay ano lang yan ang tawag dyan, conservative estimates. Pero umabot kasi sa 2 billion ang taya kada araw. So kung i-multiply mo yan, sabihin mo na kung kumikita sa kalahating milyon sa isang araw, kalahating billion sa isang araw sa collect sa commission. Siyempre dinadaya pa nila ni Atong Ang yung babayad sa tax sa Pagcor. Hindi, maaaring kumita siya sa loob ng isang taon siya nag-operate. May 3, 2021, binigyan siya ng lisensya ng Pagcor. So, May 3, 2022, tinanggal ni Duterte yung sabong. Pinatigil niya na. So, sabihin natin 300 days. Kasi isang taon, 365. Chicken ang kikitain niya na 3
150 billion na lang. So sa 150 billion mo, napakarami-raming pera yan. At napakalaking pera para magagalit siya na kung matatanggalan siya kahit 1 billion din dahil sa mga TUP. O matatanggalan siya dahil sa mga nagko-clone, nagnanakaw ng kanyang copyright. Imbis na yung mga copyright, dapat pina-operate niya lang sa pulis, arestuhin ng nagnanakaw ng copyright ng kanyang video. Hindi. Ang nangyari, lumalabas po sa kwento, sa lahat ng mga ebidensyado naman yan, ay talagang pinapatay niya. So ngayon, ang lahat ng mga itong napagkakawala ay napunta dun sa Taal Lake. So ngayon, itong Taal Lake ngayon, nagsimula na magplasta kanina yung mga Navy, ang Philippine Coast Guard. At nakausap yung Philippine Navy, dito na makikita yung hangganan ng kakayahan ng tao pagdating sa pagsisid. Just to give you an idea, ang kaya ng tao, pag nasa lupa po kayo, ang tawag dyan, 1 atmospheric pressure. So, what's a 1 atmospheric pressure yung tainga mo, mga lungs mo, ay normal. May sitwasyon na kung pataas ka, sasakay ka ng eroplano, bababa yung atmospheric pressure. Kaya yan po ang phenomenon na kapag sumakay po kayo ng eroplano, pag umakyat kayo at 32,000 feet, ang mangyari niyan po, inuunti-unti ng eroplano yan akyat. Hindi yan bigla. Kasi kung bigla, baka mabingi na kayo at hindi na babalik ang inyong pandinig. So, unti-unti yung inakyat ng piloto ang eroplano. Pagdating sa 32,000 feet, yun, magsanay ang tainga nyo, parang walang nangyari. Pero mapansin mo kapag maglalanding na, parang may laman ang tainga nyo na hindi mo maano. Yan po yung atmospheric pressure na mas maliit ang atmospheric pressure kung umaangat. Ngayon, baliktarin natin, pababa sa tubig. Ang pababa naman sa tubig po, tumataas ang atmospheric pressure. At sabi ng Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard, hindi nila isusugal ang kanilang diver na lalampas pa sa 100 meters na lalim. Halos times 10 yan ang pressure eh. So, mabawawasak ang kanilang lungs ng mga divers. So, ang gagawin doon nila ngayon ay talagang mission impossible. Pababain mo na nila yung drone na submarine drone nila. May mga camera yan. Ang problema, kahit sa ilalim, kayang sumisid yung mga drone. Tapos, meron silang connection sa cable papunta doon sa kanila kung saan sila nagmamaniobra ng joysticks o yung monitor nila. Remote control. Ang tawag dyan, ROV, Remotely Operated Vehicle. So doon makikita, ang problema naman, pangalawa na nagdadagdag ng problema sa mga searchers ay burak. Ang daming burak sa ilalim. So kung daming burak, ang makikita sa camera, burak. Kung natabunan, ilang metro na kayo nakatabon doon sa mga tao. Kasi tanda naman natin, pagkatapos ng 2022 ay pumutok pa yung bulkan na Taal. So, ilang lupa kaya ang natabon doon? Galing sa mga lahar na binuga ng Taal volcano. Yan, ganun po. Kaya natatawag na mission impossible na makikita pa yung katawan ng mga tao. At kung ganun man po, asan ang asahan natin? Kaya pa bang tirahin si Atong Ang? At saka mga kasama niya? At very obvious naman, kasama dyan si Gretchen Barreto. Kahit ano pang sabi ng kanyang abogado na kasosyo lang siya. Tandaan mo, Attorney Malyungan, abogado ni Gretchen, meron tayong sinasabi na kapag ikaw ay nagtamasa ng prutas ng krimen, ay kasama ka rin sa magdudurusa. Siyempre, kumita si Gretchen, ibig sabihin, alam niya rin ang nagtatamasa siya sa kinikita ng krimen. Bakit ko nasasabi na may kita ang krimen? Kasi po, kung hindi pinatay yun, kukunti ang kikitain ng sabungan, ng isabong. Kaya nga, makikita na dahil pinatay nila yung mga nanunyupi. Ngayon, paano patunayan niya namatay? Yan ang number.
pinaka-biggest challenge, pinaka-mission impossible. Kasi ang korte natin, kahit korte sa buong mundo, kahit saan man, ay kahit biased pang judge, wala pa akong nakitang judge na sumusugal, sasabihin niya na meron kung wala. Pagdating po sa corpus delicti, ang ibig sabihin ng corpus delicti po ay katawan ng krimen, body of the crime. Oy, magandang umaga. Magandang hapon po, kapatid na Dennis. So kung ganon, the only way na mapatunayan na may murder ay ipakita mo ang patay na katawan. O di kaya, may doktor na magsisertify na patay talaga at may nakalagay na cause of death. But in this case, alangan naman, isusugal ba ng mga doktor ang kanilang karera bilang doktor? At dahil lang sa nawala, isi-certify nila na patay. Ladies and gentlemen, napakahirap talaga ito. But then, ang pag-asa lamang ng bayan ay mayroon na tayong bagong batas. Actually, yung batas na ito ay panahon pa ni Gloria Macapagal. Bago pa po sumali ang Pilipinas noong 2011 sa International Criminal Court na kung saan mayroong crimes against humanity dyan, ay meron na tayong crimes against humanity. Yun sa Republic Act 9851. Nakalagay po dyan, ang parusa ay parehas din sa ICC. So sa ating sariling crime against humanity na batas natin, ay nakalagay din kasama dyan sa pinaparusahan ay yung disappearance, enforced disappearance. So hindi na natin kailangan patunayan pa na may katawan ng tao na namatay. Patunayan lamang natin na nag-disappear. It doesn't matter kung nag-reappear man later on. What is important is, ang pinaparusahan yung pag-disappear. Enforced disappearance. At mapatunayan naman, marami tayong testigo, lalo ng hawak ni alias Totoy ng mga testimonya. At yung mga pulis, alam ko yung mga pulis na 15 na hawak ngayon ay babaliktad. Sa kanilang tinatawag na desperadong pamamaraan para maisalba nila ang kanilang sarili na hindi sila makukulong habang buhay, ay sinisiguro ko na ina-advise na yan kasi naririnig nila laging ang advice ko. Na the only way na makaligtas sa bilangguan, itong mga pulis na to kahit sila pang pumatay, ay mas malaking chance na patawarin sila ng korte na hindi ikukulong kung sila ay titistigo at sabihin nilang buong buo yung partisipasyon nila. At kung sasabihin man nila kung anong mga partisipasyon nila, sigurado po ako na madadamay po si Atong Ang. Ganun po yun ang mangyari. Ngayon, nevertheless, ibig kong sabihin, andyan si alias Totoy. Yung testimonya niya, idugtong mo sa testimonya ni City Councilor Arvin Manguiat. Si City Councilor Arvin Manguiat naman, councilor siya ng Calamba City. Bago siya naging konsyal sa Calamba City, dati siyang kapitan ng barangay dyan sa Calamba. At bago siya naging barangay chairman, siya po ay dating pulis. At during his incumbency as barangay chairman, ay sumali siya sa tinatawag na pitmaster na sa Isabong. Kumuha siya ng prangkesa. At pinagsususpitsahan siya ni Atong Ang na yung mga Manonyupi ay protector siya ng Manonyupi. Mga taga Laguna kasi maraming mga Manonyupi doon. At doon sila ibang kinuha nga sa Santa Cruz, Laguna ng mga sabungan. Because of that, inambus si City Councilor Arvin Manguiat 2 beses. Unang beses siya inambus ay 200 bala ang niratrat sa kanyang kotse, tad-tad ang kanyang sasakyan. Siya ay nakaupo lamang sa manibela habang tinatad-tad ang kanyang sasakyan. Siguro may sa anting-anting itong taong ito. Ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Akala niya patay na siya. Natapos yung pag-ambos, umalis na lang yung mga bumanat. Ang tumama sa kanyang mga katawan ay mga bubog. Bubog ng salamin ng kanyang sasakyan. Yan ang unang nangyari.
Pangalawa, inambos naman siya, halos 100 bala ang binanat. Hindi rin siya tinamaan kahit isang bala. Tapos sa kanyang pagsasaliksik, kasi dati siyang pulis, lagi siyang sumusulat, araw-araw sa Office of the President, NBI, PNP, DILG at lahat-lahat kung sinong opisina mapadalhan niya, ay nakakuha siya ngayon ng detalye na tinatawag na ballistic tests. Yung ballistic test na yan, ay testing yan sa lahat ng barel. Iputok, tapos kukunan ang kanyang mga speed niya, kukunin ang mga marka sa bala pag lumabas sa baril na yun. Kasi kani-kanyang baril, may kani-kanyang marka na kakaiba na binibigay sa bala. At sa shell naman, basiyo, may kani-kanyang marka yan sa pagpalo ng pin. So doon mo, nakikita niya na yung mga marka sa bala na kinuha sa kanyang kotse na niratrat siya, ay kapareho mga marka ng mga bala na kinuha naman doon sa pag-ambush kay Police Lieutenant Christopher Geronimo. Namatay siya sa Silangan Exit sa Laguna. So ang bala na nakuha sa pag-ambush kay Police Lieutenant Christopher Geronimo ay the same kind of bullets that were taken from the cars or the car of Barangay Chairman Arvin Mangyat. Ibig sabihin, isang baril ang ginamit. At mas malamang sa hindi malamang, yung ginamit ni Ato, na ginamit si Police Lieutenant Christopher Geronimo po ay tinataya na biktima siya ng HVT, high value target. May kinalaman sa war on drugs. At saka kung binanatan si Arvin Mangyat, ang bumanat ay mga gumaganap din sa mga war on drugs. Ibig sabihin po, pwedeng sabihin, hindi ko sinasabihin iyon na talaga, kundi pwedeng sabihin na yung may mga tao na gumagawa sa war on drugs ay nagsa-sideline kay Atong Ang. Pwedeng sabihin na ganun. Pero hindi natin masasabi na yung si Duterte ay ginamit ni Atong Ang. Hindi na ako maniwala dyan. Next, may isa pang pinatay, si Edwin Chavez, dating pulis din. Ang mga bala na nakuha na niratrat sa kanyang katawan ay kapareho ding bala na nakuha sa sasakyan ni Lieutenant Christopher Geronimo at saka sa sasakyan ni Barangay Chairman o City Councilor Arvin Mangyat. So iyan yung mga object evidence na hindi mo maitatanggi. Kasi pinakamataas na uri ng ebidensya po yung object evidence. So ngayon, meron tayo ngayon na kung sasalita si alias Totoy, meron tayong extrajudicial confession. Magle-lecture lang ako ng konti sa evidence. Pagkatapos, may makuha tayo na testimonya, hindi naman matatawag na extrajudicial confession yung kay Arvin Mangyat kasi hindi naman siya umaamin na kasama siya ni Atong. Sa kay Totoy naman, umaamin siya na kasama siya ni Atong sa krimen. So, ang kay Totoy ay extrajudicial confession na dapat sumunod sa utos ng Constitution na bago mag-extrajudicial confession, dapat ginabayan ng abogado na yung aamin ay alam niya na mayroon siyang karapatan manahimik. At alam niya na kapag nagsalita siya, sinasantabi niya ang kanyang karapatang manahimik. At alam niya na maaari siyang sentensyan dahil sa kanyang mga sinabi. Ito naman kay Mangyat, ano ito? Hindi ito extrajudicial confession kasi wala naman siyang inaming krimen. Bagkus sinabi niya siya'y biktima. So pwede mong gamitin ito at idudugtong mo magtahi-tahi sa mga sinabi ni alias Totoy. So sino pang iba? Yung mga pulis ang matindi. Pag magkaroon ng extrajudicial confession mga pulis, ang mangyari, yan ay dudugtong ngayon sa extrajudicial confession ni alias Totoy.
So ano sasabihin ng mga pulis na kasama sa krimen ay magkapareho sila, interlocking yung kanilang confession. Bakit interlocking? Kasi kaparehong kwento yung kinikwento nila. At tagtagpi-tagpi pa. So, yan ang interlocking confession. Yung confession ng mga pulis, sila yung sasabihin lang, binigyan sila ni alias Tutoy ng pera. Sa kagaya nung kay Lasco, klaro, nagbigay ng 2 milyon si alias Tutoy. E di yung mga pulis na yun na tinanggal sa trabaho, si Navarrete, si Paghangaan, at saka si Brosas, ay umamin na, natanggal na. Kung umamin pa sila lalo, ay sasabihin lang si Lieutenant Salarsa ata yung kanilang boss na tumanggap ng pera, at kasama pa dyan si Colonel Rugart Campo kasi mga tauhan niya yun. So magpapaliwanag dyan si Colonel Rugart Campo. So kung mga iyon, pag tahi-tahiin mo yung mga sasabihin lang, magiging interlocking confession siya. So kung magka-interlock ang confession, ang tanong ngayon, pwede ba yan gagamiting ebidensya laban kay Atong Ang tsaka kay Gretchen? Yan may tinatawag dyan na batas na ngayon ng res inter alios acta ang masusunod. Ano pong res inter alios acta? Ang res inter alios acta po isang Latin na prinsipyo, salitang Latin, na sinasabi, ang sinumang tao ay hindi siya pwedeng gagawing liable o guilty na dahil lamang sa salita o ginawa ng ibang tao. O dito, ginawa ng ibang tao, pinag-usapan natin si alias Tutoy. Pag-usapan natin yung mga pulis na uamin. So, ang tanong ngayon, yung mga sinabi nila na silang pumatay, sila nagdukot, at sasabihin ni alias Tutoy na siya nagbayad sa mga rito, pwede bang magamit laban kay Atong Ang yan? Sagot, pwede kung may ipakitang hiwalay na ebidensya na makita yung kutsabahan sa gitna ni Atong at saka ni alias Tutoy. So, anong kutsabahan? Una, si alias Tutoy ay inamin naman ni Atong na 15 years na naging tao. Pangalawa, ginawa pa niyang naging farm manager si Tutoy. Pangatlo, marami siyang may papakitang text message sa mga utos ni Atong. Pang-apat, ibinibigay ng mga pulis na kausap niya yung mga video ng pagpatay. At kailangan ipakita kay Atong ang video ng pagpatay para magbabayad si Atong. Gusto muna niya tingnan kung ginawa ang dapat gawin bago siya magbigay ng bayad. So, iyan ang mga hiwalay na ebidensya pwedeng gagamitin na i-connect na ngayon si Atong doon. Yan po ang kung paano matalo ang res inter alios acta na ebidensya. So with that, kung ako naman, mission impossible na sa paghahanap ng katawan ng mga biktima. The only way is total enforced disappearance na lang gagawin na ebidensya, na kaso. Sa enforced disappearance, at least, napatunayan na nawala. Ganun lang kasimple. It doesn't matter anymore kung nakita. Later on. What is important is, until today, 2025, July 10, hindi pa nakita yung mga bangkay. Hindi pa bangkay, kundi mga taong nawala. So, okay, hanggang dyan naman po at least alam nyo na ngayon ang takbo ng kaso nito. So, I'm not hoping much on the possibility na makakita pa sila ng bangkay o bakit buto. So, that is, sa akin, mission impossible yan. Si Tom Cruise lang ang pwedeng gumawa niyan. So, okay, unang-una, beyond 100 meters, inamin na mismo ng mga Navy at saka Coast Guard na wala silang kakayahan kahit yung mga police divers. Ayaw na sugal ang kanilang katawan. Which is, kung ako naman ang boss, hindi ko sila papayagan mag-dive beyond 100 meters. Kaya nga, ang ginamit nila, sinabi ng Navy, ang gagamitin nila, hinanda nilang drones nila. Ang drones nila, ang problema kung may burak sa ilalim, hindi natin makikita. So let us hope na walang burak, but that is next to impossible. Alam naman natin, kapuputok lang ng bulkan nun.
pagkatapos na ihulog. At ang sabi naman sa akin ng aking source na taga Batangas, doon lang daw po yun. O, sabihin ko na kung saan. Pero nag-umpisa po sila sa Talisay. Hindi ko muna sabihin kung saan banda sa lugar ng Taalik. Pero sinabi nila doon sila nag-umpisa sa Talisay, Batangas. Okay? Magandang hapon po. Shout out na natin kay Joner Adlawan. Kapag gumagawa ng trabaho mo na naayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo na hinaluan ng kalukuhan. Sabi ng salita ng Diyos, no weapon shall prosper against you. Regine Ford, magandang hapon po. Elijah Socorro, Tamsak, The Believer, bakit ilang politicians laging nasasangkot? Ang politiko po kasi gusto kumita. So maraming mga politiko ang sumasawsaw sa krimen na pagkakitaan. Joniel Adlawan, yung konsehal ngayon na dating pulis, walang bahid ng kalukuhan yun. Kaya nga siguro ko sa tingin ko napakalinis na taong yun. Kaya ni isang bala walang tumama sa kanya. Jerry Taron, atmospheric pressure is different from water pressure above the earth. Okay, you may call it that way. Pero atmospheric, parang ganon din kasi reverse situation yan. So the atmospheric pressure decreases while as you go deeper, the body of water. Okay, thank you for the education, Jerry Taron. So ibig sabihin, mas mabigat ang water pressure kaysa sa atmospheric pressure. So, Nori Tuba, bakit need ba sisirin? May witness naman. Okay, Dennis Causing, Ferdinand San Juan, Mario Bolones, kung sino daw pasimuno sa sugal, sabong, siya rin daw ang may plano at gawa sa pagkawala ng mga sabongero. Hindi si Atong na yun. The Believer, watching from Perth, Australia. Eduardo Pulido, good afternoon, Dr. Toto Causing. Have a good day. ATC Junior, good afternoon, Dr. Toto. Rudy Rabi, Eder Estayin, pati yung nawala na malamang namatay na rin, nasabit si Atong ang means ding connection kay Duterte. Wala pong connection kay Duterte to Ed. Pasensya na Ed. Ed, kung may connection man, ang gamit lang yung mga pulis na pumatay sa panahon ng war on drugs, ginagamit ni Atong. Isa lang ibig sabihin niya. Pastor Rodi Rabi, stay safe. So, iyan lang po ang ating masasabi. Si Elijah Junior Socorro, pakibati po birthday pamangking ko today. Eloisa May Sahol, happy birthday! Happy birthday! Sa iyo ang inuman, sa iyo ang pagkain. Happy birthday kay Eloisa May Sahol. Pamangkin po ni Elijah Socorro Jr. So, Senior 3,000. Kung siserisuhin ang paghahanap sa lake na yan, may makukuha dyan. Attorney, magaling kang mag-explain. Sana bumalik na pag-abogado mo. Salamat po. Teachers Pet TV. Shout out Dr. Toto. Bakit kinokonek ni babaying sa war on drugs? Hindi, ang rason ay sapagkat po napatunayan na yung mga bala na ginamit kay sa isang master agent na si City Councilor Arvin Mangyat ay nanggaling din sa bala na ginamit sa pagpatay sa high value target na si Christopher Hieronimo, Teniente Hieronimo. So, yan lamang po ang ating masasabi. Teachers PTV, shout out. Toto, bakit? Yan, connect. Okay, hanggang dyan na lang po at magandang hapon po sa lahat.